Anong klaseng mga sakit ang maituturing na autoimmune disease po. Autoimmune disease po? Oh. So, I'm sure familiar na yung iba sa atin sa tawag na lupus or SLE. No? So, ito ay systemic lupus erythematosus, wherein isa yan sa mga most common na nakikita po namin sa aming clinic. Kadalasan po dito, affected po yung women, no? 9:1 versus the male. So, constitutional symptoms din, fever, rashes, malarash na tinatawag natin, yung butterfly rash. Sometimes kasi po, hindi din typical na butterfly rash yung manifestation ng iba. So, pwedeng mapagkamalan na ibang sakit din, no? Lagas ng buhok, mouth sores, pwede din ganong symptoms. And Miss Annie, kung minsan yung mga sintomas na po ito, hindi po sila sabay-sabay na lumalabas. At hindi po kami naninibago na yung mga pasyente na autoimmune disease po ay nakita na ng mga 4 to 5 kind of specialists or doctors bago po napunta sa amin. Kasi alam nyo kasi sa autoimmune disease, we have this certain criteria, para siyang checklist. Okay, so if you pick na certain checklist sa criteria na yan, madadiagnose ka, plus with the blood tests, doon ka madadiagnose kung anong klaseng autoimmune disease. And sometimes they don't appear all at the same time. And kuminsan, it takes years before lumabas yung ibang symptoms, then doon na po yung diagnosis. Okay. So, Attorney Dot, sige po, ituloy natin yung pagtatanong natin dito kay. We're very interested kasi mayroon tayong mga ibang minomonitor na mayroon ganitong sakit, Attorney Dot. Yung mga binanggit niyang mga nararamdaman niyo sa katawan, ay ganun po. Tumpak na tumpak itong binabanggit na Dr. Elaine. Attorney, please go ahead po. Thank you. Yes, Miss Annie. What I would like to know kay Dr. Elaine is, of course, we know some people who have lupus, who are prone to have autoimmune disease. And next question po, ito po ba ay pwedeng mamana itong autoimmune disease? Can it be hereditary, Dr. Elaine? Yes po. Individuals who manifest the autoimmune disease, they have this what we call genetic predisposition. Up to this time po, Attorney Dat, hindi po natin alam po talaga kung ano yung main cause talaga ng autoimmune disease. It's still an ongoing research po. Pero there are two things that that is related to the emergence of autoimmune disease, and this is genetics and environmental factors. So, but surprisingly, yung genes po natin is only 10 to 20% po yung kanyang contribution to the manifestation of autoimmune disease. Ibig sabihin, 80% po is environmental exposure. So ano pong ibig sabihin yan? Na those po na nagkakaroon ng autoimmune disease, parang hindi po natin talagang masisisi yung genes natin. Because you know why? 10 to 20% is not enough. Pwede po nating patulugin yung genes na yan or paglabas ng autoimmune disease. Depende lang po nati-trigger sa environmental factors. So ano po yung mga environmental na factors na to? It could be dietary. Research is now gearing towards the role of diet, especially yung influence po ng Western diet sa ating health. Kasi nakikita na sa mga westernized countries, yung na-adapt na po natin yung mga Western lifestyle, mataas po ang trending ng autoimmune disease. Yung ibang exposure po sa environment, maybe virus, drugs, toxin, at saka if you've heard the gut microbiome, yung leaky gut, those are influencers po ng pag-emerge po ng autoimmune disease. Po, attorney, pero pala yun. 80% po, magagawan po natin ng paraan yung 80% yan. Wow. So pwede, as I've said, pwede nating ma-prevent